Sis, paano yun? Tanggap niya na may anak ako, tapos gusto niya akong pakasalan. Kaso baka hindi ako tanggap ng pamilya niya, kasi may anak na ako at gusto niya pumunta ng Pilipinas. May mga kilala naman ako, madam, na natanggap naman sila ng pamilya ng lalaki kahit na may anak na sila. At may mga kilala rin naman ako na hindi muna nila pinaalam na may anak na sila. Kasi nga siguro natatakot na baka hindi tanggapin ng pamilya ng lalaki, kaya hindi muna nila inamin. Tapos katagalan, saka lang nila sinabi na may anak na sila, ganun. Pero wag mo masyadong problemahin niya kung tanggap ka ba ng pamilya niya o ano. Hanggat tanggap ka naman lalaki ay okay na yun. Pero mas malaki rin talagang bagay, mas maganda rin talaga kung tanggap ka ng pamilya, diba? Pero ang mas problemahin mo kasi para sa akin ay yung anak mo sa Pinas. Ayan, yung anak mo, kung magiging paano ang anak mo, kung mag-asawa ka ulit ng isang Pakistani. Kasi kadalasan ng Pakistani, pag naging asawa mo yan, kadalasan sa kanila hindi na pinagtatrabaho ang babae. O pag hindi ka na nagtrabaho, paano ang anak mo sa Pinas? Paano ang pamilya mo, diba? Yun ang mas problemahin mo. Ngayon, kausapin mo siya. De, syempre, bago kayong magpakasalan, dahil may anak ka, uunahin mong isipin yung anak mo kaysa sa sarili mo, diba? O sabihin mo, paano pag mag-asawa na tayo, magtatrabaho ba ako? O pag sinabi niyang hindi, o sabihin mo, paano anak ko? Sabihin mo. Ngayon, kung willing siyang suportahan yung anak mo, adegora ka, diba? Sundin mo ang puso mo. Pero kung hindi siya willing na suportahan ang anak mo at magugutom ang anak mo at pamilya mo, ay, wag na day, kawawa pamilya mo, kawawa anak mo. Ang dami ko kilalang ganyan, nagtatrabaho sila sa abroad. Aba, de, syempre, sarap-sarap buhay ng... Sarap-sarap na buhay niya yan, o. Kasi, diba? At least, kahit papano, kahit hirap sa trabaho, may monthly kang natatanggap na pera, diba? Sumasahod ka. May maipapadala ka sa pamilya mo. Nung nag-asawa ng Pakistani, pinahinto sa trabaho. Ngayon, inuwi pa sa Pakistan. O ngayon, syempre, pagka sama-sama sa bahay sa Pakistan, hirap. Syempre, panay tsaa sila dun Tsaa is life, panay ka timpla ng tsaa dun, panay ka huga. Basta, syempre, lalo na sa una siguro, si Pinay, nagpakitang gilas. Trabaho ng trabaho, o bandang huli, trabaho siya ng trabaho, naramdaman niya, ay, parang inaalila ako, gano'n, kinakatulong ako, o gano'n na mararamdaman niya sa bandang huli. O, isipin mo, dito pagod na pagod ako, walang sahod, kamo, at least sa ibang bansa, o kahit pagod na pagod ka, may sahod ka, diba? O, kaya, maganda, mag-isip ka mabuti pa rin. Kung hanggat maaari, pilitin mo yung asawa mo na baka pwede ka pa rin magtrabaho, kahit na mag-asawa na kayo, kasi nga meron ka pamilyang bubuhayin, ganyan. May pamilya ka sa Pinas, gano'n, na binubuhay, anak mo, ganyan. Kasi kawawa ho yung iba talaga na, sobrang awa ko talaga yung mga bata daw na, ayun, yung anak, kawawang-kawawa sa Pinas, kasi nga, yung nanay, yung iba naman, hindi nga pinapakasalan, may jowa lang, tapos, ang ginagawa naman ni babaita, yung pera niya, pinapadala naman lahat sa lalaki. Ay, naku, sarap pukin sa bumbunan, Sabi ko nga, ba't papadala naman lahat doon? Ano ba? Na, hindi mo malaman kung maiinis ka ba sa pinaggagawa nila. Minsan may nag-message sa akin na, Madam, ganito kalaki yung naibigay ko. Tapos ngayon, naghiwalay nga sila. Lesson learned na lang yan. Wala tayong magagawa dyan. Baka nga daw matulungan ko siya na mabawi. Wala tayong magagawa dyan. Sabi ko nga, wala namang rapid tulpo sa Pakistan. Sabi ko. Kaya sabi ko nga, sa susunod ka ako, wag ka na magbibigay ka ako. Basta-basta. Wag na yung marami kasi silang yung drama-drama sa buhay ba na ganito, may sakit, kailangan bumili ganito, nasira yung sasakyan, ganyan. Huwag kayong masyadong nakikinig basta-basta kasi yan, mga yan, pag seryoso sa yan, hanggat kaya nila, hindi sa hihiram ng pera yan, hindi sa hihingi ng pera yan, matataas ang pride ng mga yan. Hihiram sa iba yan, sa iyo hindi hihiram yan, ganun sila. Kaya huwag kayong masyadong nagpapaniwala sa mga kasi kadalasan ang nanghihingi talaga scammer. Kadalasan, lahat talaga yata, talaga. Ayun, yun lang. Yun ang problemahin mo, madam, yung anak mo bago yung kung tanggap ka ba. Ayan, yun lamang. Babush!